Actually, nauna siya maging millionaire circle kaysa sa akin. Oo. Hindi niya pa ito nakita. Oh, na-miss ko siya eh. Of course, he's a former fast food crew. Sino may kakilalang fast food crew? Tingnan niyo kung paano binabago ng industriya natin ang buhay ng tao. Dating empleyado, hanggang sa naging entrepreneur. Wow! One of the top mobile stockists. Oh, mas nito ah. He's kind-hearted, friendly, approachable, lovable, puffable, handsome. Wait. Ayan. Willing to help others in doing the business. Marami na siya natulungan. Gusto niyo maging kasama doon? Yes, syempre. Ang tutulong sa atin at magbibigay ng kanyang knowledge sa kung paano magkaroon ng another set ng business strategy. May we call on one of the Millionaire Circle awardee, none other than Coach Jonathan Amigo! Welcome, Coach! Woo! Grabe yung introduction, parang celebrity yung ano nyo. In-expect niyo ba celebrity? Ang pogi mo! So parang ang dami kong nakitang mga bago. Tama nga na matagal na rin ako sa Emcor and then nawala. Hindi naman sa nawala, nanahimik, gano'n. So, and then after diba, si Coach Mai kanina, hype na hype, tapos bilang ako parang ka-intense naman to. Hype na sila eh, ganda ng kwento eh, tapos bilang papasok ako, diba? So, anyway, so ngayon lang din naman ako nakilala. So, ako po si Jonathan Amigo, taga Quezon City. And ako po is sobrang mayayain, introvert. So, hindi ako sanay sa mga ganitong public speaking, kaya pasensya nyo na kung medyo kinakabahan ako. Lalo pag nanginginig yung kamay ko, lalo pag gumaganito. Baka iba na isipin nyo nun, ha? So, ano lang tayo, chill lang tayo, guys. And kwento ko muna bago tayo pumunta sa Business Strategies 101, sasabihin ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Diba? Paano ako naging top 3 direct seller. And nung bago ko makilala sa Emcor, tama nga po yung kanina, dati po akong process ng fast food. Kasi hindi naman mayaman yung pamilya namin eh. Mahirap lang kami. And syempre, gusto ko rin mapagtapos ng pag-aaral kasi yun yung pangarap ng mga magulang natin, tama? Mapagtapos ng pag-aaral yung mga anak nila. So kami, syempre hirap. Na-stop ako ng college and gusto ko magpatuloy. Naging working student ako for 4 years. Kaya naging crew ako sa fast food. Mahirap siya kasi ang daming customers eh. Tuloy-tuloy. After mo ng shift, papasok ka sa school. Minsan, hindi mo na namamalayan, yung pantalon ko, puno na lang, may mga brother pa yan, din yung sapatos ko. Yung stasher, ginagamit sa kitchen. So, yun yung din pinapasok ko. Minsan, nakakatulog ako sa school kasi sobrang pagod eh. Madaling araw kang gumising para pumasok. Papasok ka pa ng school, makakauwi ka ng oras na gagawa pa ng projects. Pero in-spill kasi nga gusto ko mapagtapos ng pag-aaral. And then, 4 years, nakapag-graduate, nag-resign na ako as fast food crew. So, nag-apply ako as corporate job. Akala ko yun na eh. Kasi nakapagtapos ka ng pag-aaral, yun yung sabi ng iba, di ba? Pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, gaganda na yung buhay mo. Pero nung nag-apply ako, corporate job, ganun pa rin. Ganun pa rin buhay, ang hirap pa rin. Minimum lang ako nag-start noon. Akala ko matutulungan ko na yung parents ko. Akala ko makakaipon na ako. Pero ang hirap pa rin, 2 hours kang, alam mo yun, babiyahe. Di ba, gigising ka ng maaga. Yung normal na ginagawa ng mga empleyado. Sino po ba yung empleyado dito? Marami din po, no? Normal na ginagawa ng mga empleyado. 2 hours kasi, minsan traffic. Tapos, naranasan ko 2 hours nakatayo sa bus. Kasi ang hirap sumakay eh. Parang mga zombie, nag-uunahan, nagsisiksikan. Ganon everyday na nararanasan ko. Tapos ang late na ng kita, hindi nakakaipon. So parang hindi siya worth it, di ba?
may pangarap ako sa buhay eh. Tiningnan ko kagad yung sitwasyon. Kung ganito at wala akong gagawing bago, 6 months, 1 year, ganun pa rin eh. Di ba? So, nung 6 months, bago pa lang ako sa work ko, 6 months, nag-isip na ako, ano ba yung pwede kong gawin na makakatulong sa akin para makaipon, para umasenso yung buhay ko. Naganap ako. Sa Facebook, nakita ko yung nagde-demo ng 24 Alkaline C. Sabi ko, ayos to, ang ganda. Nagde-demo, nakuha niya ako na-track niya ako, napabili ako. So, nakakuha ko ng idea na ipapakita ko lang dito sa mga tao kung paano niya ako napabili, malamang mapapabili din sila. So, yun ginawa ko. Una, nag-try ako ng products. Talagang pinatunayan ko muna sa sarili ko na okay yung products. Di ba? Nung okay yung products, hindi ko pa nauubos, nagpa-member na ako. Starter lang yun. Tapos nung pumunta ako, nag-update ako, pumunta ako din, taga-Ortigas po kasi yung work ko. Pumunta ako ng office doon sa Meralco Ag pa dati. Pumunta ako doon. Starter lang dapat nukunin ko. Pero nung ang nag-present sa akin si Coach Mel eh. Ang galing ni Coach Mel mag-present. Diba? Ang galing, napa-regular package ako. Wala akong pera. Umutang muna ako. So yung unang simula ko dito, inutang ko lang. Simula ko sa utang. Pero binayaran ko rin naman siya. Diba? Kasi ang hirap pag may utang tayo, hindi tayo marunong magbayad. Pangit yung magiging kapalit nun. Ang hirap maging successful pagka hindi ka marunong magbayad ng utang. Diba? And then, ang una kong ginawa, member na ako, may products na ako. Lahat ng mga kakilala ko muna. Yun yung una di ba? Lahat ng kakilala ko, yun yung mga KKK natin, kapatid, kamag-anak, kapamilya, katrabaho, kaaway. Di ba? Yun muna inuna kong betahan. Pero syempre, alam naman natin, yung mga KKK natin dyan, is hindi naman talaga lahat bibili sa'yo. Hindi naman lahat susuporta sa'yo. Pero, okay lang yun. Kasi nagsisimula ka pa lang naman eh. Tinry mo lang muna yung mga unang step na pwede mong gawin. Practice lang. Practice mo muna paano ka magbenta. Practice mo muna paano yung tamang approach. Practice mo muna. Kasi sa bawat practice mo, doon ka natututo eh. Mali ito. Next, ito naman gagawin ko. Diba? So, tinry ko isa-isa yan. Minessage ko sila. So, para makabenta din ako, tinry ko rin magpautang. Kalahati sa'yo, kalahati sa kanya. Para isang baksa kayo. Tapos utang yun. So, tinry ko lahat din ng mga naisip kong gawin. And then, gumawa ko ng page. Diba? Lahat ng Facebook friends ko. Ito na yung pangalawa kong ginawa. Facebook friends ko. Hanggang sa mag-block ako ni Facebook. Kasi parang spam na ginagawa ko eh. So, gumawa ko ng Facebook page. Para benefits ng product, testimonies. So, chinat ko isa-isa lahat ng online. Pinakita ko lang page, baka may kakilala ka, may sakit. Ito yung page ko, try mo lang i-browse. Kung interested ka, sabihin mo lang saan, balikan mo lang. Yun lang skill ko, yun lang script ko. So copy-paste lang yan. Hanggang maubos yung friends ko dyan. Yun yung ginawa ko din. Pero, hindi naman siya nag-work. May pumili pa ilan-ilan lang, pero hindi naman siya makakatulog para umasenso ako eh. Pero at least, sinubukan ko siyang gawin. Yun naman importante dun, sinubukan ko siyang gawin. And then, nag-print ako ng mga flyers. So, try ko nga naman to, print ako flyers. Tapos, bago ako pumasok ng trabaho, di ba, pasok ng trabaho, may nadadaanan ako mga tindahan. Tindahan tinatarget ko, hindi na yung tao-tao, para pagtindahan kasi, pag nagustuhan, tarpaulin lang, dami na makakita. Di ba, malaki yung market eh, kasi daming dumadaan sa tindahan. Tindahan yung tinarget ko, bigyan ko flyers. Ang bata ko pa nun eh, 22 years old, tapos baby face pa. Hanggang ngayon, wala nang ilang taon na ako. 23? Lower. Diba? So, parang hindi rin sila ganun naniniwala sa akin. Pero, tinaga ko. Bago pumasok ng trabaho, 2 hours pa yung biyahe ko. Kaya lang madalas na-delete ako eh. Tapos, wala na. Tinry ko naman mag-online. Ito na yung mag-online. Sinusubukan ko talaga eh. Lahat ng mga resources na kaya kong gawin. Yun talaga yun eh. Online, try ako. Ads, 200 pesos muna sa isang linggo. Mura pa yung ads eh. Mura pa yung ads dami. Try ko ads.
As in, wala akong alam tinry ko lang siya. Wala akong alam. Hindi ko nga naisip kung masusunugan ako, hindi. Basta tinry ko lang. So, walang experience. Paano ba to? Ganyan. And then, doon na nag-unti-unti, nagkakaroon ako ng inquiries muna. Wala mo ng sales, puro inquiries. Ang daming inquiries, walang benta. Yung walang benta, sabihin, may kulang pa sa akin. Di ba? Tingnan po ano yung kulang. Pag-close ng sales. Daming inquiries, di ko ma-close. Baka may kulang kasi doon. So, ang ginawa ko, nag-aaral ako. Nag-enroll ako sa mga courses. Paano ba yung tamang pag-close ng sales? May inquiries ka eh. Kumbaga kahit ang ganda ng ads mo, ang dami pumapasok na inquiries, pero hindi mo naman alam paano siya i-close, wala din. Sayang lang, di ba? So nag-aral ako. Napaka-importante talaga ng trainings, ng mga learnings, mga courses, mga ganun, na para matuto tayo. Kasi hanggat ngayon, tingnan niyo yung sarili niyo. Kung wala pa kayong resulta, hindi naman sa hindi niyo kaya. Kulang lang yung kaalaman niyo na dapat pag nalaman nyo itong kaalaman na ito, pwede nyo makapagbigay ng resulta sa inyo. Kulang lang kayo ng kaalaman. So, kailangan, alamin nyo lang, training lang kayo, ganun lang siya. And then, tuloy-tuloy yun, nagkakaroon na natuto na ako, di ba, nakaka-close na ako ng sales, ng benta, may trabaho ako noon. O ngayon naman, may trabaho ako, ginagawa ko sa Encore. Patago. Bawal sa amin kasi networking company din yun eh. Accounting clerk ako dun eh. Patago siya. Hindi ko nga alam eh, baka na-hype lang din ako sa mga power nila doon. Try ko nga mag-networking din. Pero nag-join ako hindi para mag-networking. Nag-join ako para magbenta ng products. Kasi sa totoo lang, hindi ako talaga sa networking. Products lang. Mas madali sa akin para yung products kasi madali lang siya ibenta kumpara sa, kumbaga ang dali mag-handle ng products kasi mag-handle ng tao. Para sa akin ang ganun. So nagtuloy-tuloy siya. Hanggang sa patago ko siyang ginagawa. And nung nagkakaroon ako ng mga clients, isipin nyo, bago ako pumasok ng work, nagpapaship pa ako niyan. Nakapila sa LBC, nagmi-meet up. Minsan yung meet up ko, alam the way lang eh. Sasabay ko, bata mo pa. Ginagawa mo na yun. Ginagawa mo, pwede din na kayo. Ganun. Di ako nahihiya nun. Kinakabahan ako, may pag-meet up, pero dahil sa kailangan mong gawin eh. Di ba? Paano kikita kung hindi ko gagawin? Di ba? Ginawa ko siya kahit kinakabahan ako nun. Kahit ano sabihin nila sa akin. Wala kasi, pag bumili ka, okay na, at least na ako. Di ba? Hanggang sa minsan, nalilita ako ng trabaho. Minsan, pag uuwi ako ng galing sa work, anong oras na? Di ba? May meet up pa ako niyan. Gagawin ko pa yung business niyan. Di ko namamalayan, 4 hours na lang, papasok na ulit ako. Di pa ako natutulog. Ganun ko siya ginawa. Kasi yung kagustuhan ko, yung bigil ko, yung determination ko talaga, na gusto ko na magka-resulta dito eh. So, ganun siya. And then, nung tinuloy-tuloy ko siya, consistent, di ba? Consistent, kailangan gawin ng consistent eh. Nagkaroon na ng mga customers, tuloy-tuloy yan, hanggang sa dumami. Hanggang sa halos araw-araw, pabalik-balik ako sa Meralco Ave. Hanggang Ortigas, nilalakad ko lang yung babaan ng bus dyan sa Ortigas, lalakarin ko pa Meralco Ave. Dala-dala, yung una, 20 boxes, yung 20 boxes na. Sumunod, 40 boxes, 40 boxes. Nilalakad ko lang yan 40 boxes, tapos inabot ako ng alauna kasi ang daming tao eh. Kasi pag pumasakay ako ng bus, hindi ako pinapasakay eh. Kasi may dala ako. Siyempre, paano makakasakay yung iba? Punuan niya kasi yun. Ang hirap. So, hintay muna ako sa 7-Eleven para umupa yung mga pasahero bago ako sumakay. Hindi pa rin kasi may mga call centers. Grabe, no, oras na. Parang hirap naman maging tao. Pero okay lang, kasi naman maging tae. Di ba? Sorry sa mga umarap. So, ang hirap, pero nung nahihirapan ako nun, sa box, di ba? Ang hirap kasi bit-bit ko noong oras na makasok na lang ako ng trabaho. Inisip ko na lang nun, okay lang. Mas okay nga yung ganitong nahihirapan na eh. Kasi kapag nagtagumpay ka, ang sarap sa feeling. Yes! Kasi kung hindi ka nahihirapan, nagtagumpay ka, di mo mapipil eh. Wala akong magandang story na pwedeng ma-inspire yung ibang tao. Yes! Di ba? May maganda kapag nakakatulong tayo. Tama si Coach May. Si Coach May, di ba, ang galing. Nakakatulong siya. Yung sinasabi niya, totoo talaga yun eh.
kailangan marunong din tayo tumulong. Di ba? So ayun na nga. Hanggang sa nagtuloy-tuloy, naging top na ako, paulit na ako, hanggang sa kinausap na ako na yung mga pinapapa-member, mag-network ka, hanggang sa isa na ako sa naging core leaders ng company, di ba? Hanggang sa naging top performer na ako, hanggang sa consistent ko siyang ginagawa, hanggang sa nakapag-resign na ako ng work. Di ba? Dati, ang pinakamalaki kong nahawakan pag nag-withdraw ko, 4,000, ganun lang. Makakahawak lang ako pag 30-month pay. Kaya lang siya. Pero nung tumagal-tagal, nakaipon ako, yung bank account ko natin, ATM lang, pang payroll lang payroll lang. Nung nag-time na tumagal-tagal, kinonsisten ko siyang ginawa. Aba, naka-open na ako ng passbook. Taray, passbook. 22 years old, naka-passbook. Hanggang sa umabot ng 300,000 yung naipon ko nun. Bata pa ako nun, 4,000 ang nahahawakan ko. And after na napag-resign na ako ng trabaho, nag-resign na ako. And then, nag-resign na ako, kasi guys, ayaw ko talaga maging empleyado di ko naman sign lang sa pagiging empleyado, pero hindi ko siya feel, parang gusto ko talaga business. Gusto ko ako yung may hawak ng oras ko. Pero hindi ibig sabihin, kapag nag-business ka is, mas madami ka ng oras, mali yun. Ay, hindi tama yun. Kasi pag business ka, 9 hours lang yung office, pero pag business ka, minsan umabot ng 24 hours kasi ganun kayo, lalo nagsisimula ka. Pero dahil sa gusto ko yung ginagawa ko, okay lang. Kasi kahit nahihirapan ako, ina-enjoy ka naman siya Na-enjoy ko siya, dami kong natutunan. Unlike sa empleyado kasi, yung paulit-ulit lang yung ginagawa mo, parang hindi ka nag-grow. Di ba? So, nag-business ako hanggang sa ganyan. And then, napag-resign ako ng trabaho. And then, after 2 years na ginagawa ko sa MCOR, nakapaglabas ako ng brand new sasakyan. Nagulat. Wala akong slides biglaan din to May slides pala kailangan, Okay lang yan, para makita nyo lagi yung mukha ko dyan, So, ayun. Nakapaglabas ako ng brand new car. And then, nagtuloy-tuloy na siya. Hanggang sa ngayon, ginagawa ko pa rin sa MCOR. Diba? Kasi malupit yung products ng MCOR Malupit yung sistema ng MCOR. Pero, paano ko nga ba siya ginawa? Diba? So, kaya ang topic niyan is Business Strategy 101 kasi isi-share ko daw Dati kasi, pa nag-sharing, 10 minutes lang. Balita ko pa nag-sharing, 1 hour daw Yung boses ko, hanggang 10 minutes lang ito tumatagal hindi naman, pause na, di ba? Pause na. Medyo nanginginig na. Masakit sa Pero, yun nga, so paano ko ba siya ginagawa? Bakit naging top 3 direct seller ako? Ganyan. Sino ba dito yung nag-online? Nagbibenta online, ang dami, Kasi, sabi ni Bill Gates, diba? If your business not on the internet, so your business will be out of the business, di ba? And ang laki ng marireach mo pag nasa online. Okay lang naman yung organic. Diyan tayo mag-i-start. Yun yung resources natin Di ba? Diyan tayo mag-i-start. Pero, kailangan din natin, yung business natin, yung products natin, dapat ina-online yan. Lalo na sa panahon ngayon. Hindi pwede yung, andito na yung mundo, naiiwan ka na. So, kailangan sumabay ka. So ngayon, di ba, daming mga content, mga creators, mga vloggers, kumikita sila malaki because of online. Nakikita yung presence nila through social media. So ako, yun yung ginagawa ko, online marketing. Kasi ako, tulad nga ng sabi ko kanina, mahihain ako. Hindi ko maano yung business ko pag harapan. Mahihain ako Mas gusto ko yung online. Mas gusto ko yung sistema. Yung isipin mo, may order sa'yo, hindi naman ikaw yung nag-ipag-usap diyan, parang automation ba? Yung online ba? Tsaka, nasa Quezon City ka, kaya kong makapag-deliver ng Mindanao. Kaya kong bentahan yung taga Mindanao, taga Visayas. So, yun yung ginagawa ko. So, gumawa ako ng page. Diba? May page na ba kayong lahat? Yes! Diba? Kamusta naman? Ano yan, nag-a-ads kayo? Hindi.
Organic lang? Yung organic, pwede yung gawin yung sinasabi ko kanina. Di ba? Yung gagawa ka ng page, testimonies, benefits, pakita nyo lang, browse lang sila, then pagka okay, balikan ka nila. Yun, organic. Sa mga kakilala, organic din yun. And then, pag online marketing naman, gumawa ka ng page, di ba? I suggest talaga na mag-ads kayo. Kasi ako wala naman, ang ayaw kasi ng iba dito mag-ads kasi komplikado eh. Ayaw nila mag-ads kasi hindi nila alam, natatakot sila na baka masunugan. Kaya ka lang naman natatakot kasi hindi mo pa alam. Pero pag alam mo na yan, mawawala na yung takot mo eh, kasi na-experience mo na eh. Di ba? And then, sa akin, ang ginagawa ko, hindi lang ako more on benta. Hindi lang ako more on benta. Halimbawa, nag-ads ako. Ito ads na. So mga hindi nag-ads dito, baka hindi makarelate eh. Pero pwede mo siyang i-connect sa ginagawa mo ngayon eh. Connected pa rin siya kahit hindi na nag-ads. Nag-ads ako. Sabi ng mga ibang networking company, naalala niyo to, lahat ng humihinga, prospect yan. Pagdating sa online marketing, if you market to everyone, you market to no one. So akin, ang ginagawa ko, targeted. Para yung message ko sa kanila, relate na relate. Yung tipong pag nabasa mo, parang ako yung kinakausap ah. Ganun siya. Ganun ko siya ginagawa. So una, kailangan targeted. Hindi kung sino-sino lang. Hindi yung magpo-post ka lang ng product eh, parang sino yung tina-target nito? Di ba? Kaya kapag nag-i-inquire, yung mga nag-i-inquire, mga mema lang yun. Hindi talaga targeted yun. Gusto lang papansin. Gusto lang matry mag-how much, yung mga how-how di Carabao, mga ganyan. Di ba? Hindi man sila targeted eh. So, yun yung ginagawa ko, targeted, para makarelate. Kasi kapag nakarelate sila sa message mo, mas malaki yung chance na mapapabili mo sila. Pangalawa, hindi ako nagbibenta. Talaga direct na gusto kong magbenta. Ang ironic, no, gusto mo magbenta pero hindi ka magbibenta. Yun yung turo sa akin, isa kong mentor sa libro niya, chapter 1 nga yun. Serve first, don't sell. Ibig sabihin, huwag ka muna magbenta, mag-serve ka muna. So, ibig sabihin nun, magbigay ka muna ng mga values, mag-provide ka muna ng mga values. Kasi, tumulong muna tayo sa kanila. Once na tulungan natin sila, pag ready na sila bumili, ikaw yung hahanapin nila eh. Kasi ikaw yung nakatulong sa kanila eh. Diba? Ganon yung ng tao, behavior ng tao, ng psychology ng tao. Ayaw ng tao na parang pinagkakitaan sila. So ang goal, ito ang goal. Huwag mo hayaan na maparamdam sa kanila na pinagkakitaan mo sila. Iparamdam mo sa kanila na gusto mo silang tulungan. Yun yung goal. Pag yun naparamdam mo sa kanila, tingnan mo, try nyo ngayon. Try nyo sa mga mag-i-increase yung sales nyo. Ang nangyayari sa iba kasi, benta lang ng benta, 795. No, bili ka na, kalahati, utangin mo na. Next na yan, ganun. Hindi nila naiintindihan, paano ba yung tamang pagbibenta? Kaya ka nagbibenta, bakit? Kasi meron kang solusyon na itong problema mo, ito yung product mo, ito yung solution dun sa problema mo. So, kailangan mapaintindi mo sa kanya, ito yung problema mo eh. Ito yung nandito yung solution sa akin. Pag nagbibenta ka lang, hindi niya maintindihan yun. Hindi niya alam paano yung product mo or business mo makatulong sa kanya. Kailangan mag-provide ka muna ng values. Libre. Walang yun. Walang kapalit. Baka sabihin ng iba, tinulungan ko to eh, hindi pa rin bumibili. Walang ganun. Kasi dapat, walang kapalit yan, hayaan mo na sila yung bumalik sa'yo. Merong balik yan, totoo yun, 100%, may balik yan. Kapag tumulong ka, magbigay ka muna ng value. Provide value na makakatulong sa kanila to decide on their own. Yes. Hindi yung instead of pushing your products, kailangan, tulungan mo lang sila na mag-decide sa sarili nila. Diba? So ako, ginagawa ko as personal strategy ko. Hindi ako laging nagsisend ng mga benefits, mga price, promotions. Alam mo yung ginagawa ko? Diba? May targeted. Halimbawa,
Pinatarget ko yung mga may sakit na insomnia. Online to guys pero pwede naman sa mga kung baga makakonect mo rin siya, insomnia. Hindi ko lang sasabihin na itong product na to, makakatulong to para sa mga insomnia. Ginagawa ko, minsan hindi kasi nila alam, bakit ba, ano ba yung insomnia muna? Ayun, di ba? Ano mo na yung hirap makatulog? May matutulungan mo sila ma-identify yung problem nila Example lang to Kasi yung parang alam mo na yung sakit insomnia. Yung mahirap makatulog, di ba? So, ang akin, yung message ko, hirap ka ba makatulog? Baka insomnia na yan. Pag hindi mo naagapan, ito yung pwede mangyari sa'yo. Bakit ba nagkaka-insomnia yung tao? Ganyan. Ay, yung ginagawa ko. So, nangyari, yung tao, kahit di pa bumibili sa'yo, natulungan mo na. Dapat ito yung iwasan ko. Dapat pala ito yung gawin ko. Di ba? So, magiging followers mo na siya. Once nagbenta ka, nag-promote ka, bakit sa'yo nabibili? Sabihin mo lang, para mapabilis yung paggaling mo. Pwede itong gamitin yung products ng Alkaline C. Di ba? Pagka gusto niya bumili, kasi hindi lahat ng tao, pag nakita yung products mo, ibibili na Minsan, kailangan 3 beses. Kailangan 5 beses mo muna mapakita. Sabi nga, di ba, ng mga marketers, follow up until they die or until they buy. Di ba? Ganun talaga guys Ganun talaga. Kailangan follow up. Follow up is the key. Kailangan ma-follow up pa rin sila. So, natulungan mo sila. Sa dami ng products na nagbibenta online, pag ikaw yung nakatulong sa kanila, pag naisip nila, kaya mo nang bumili, kailangan ko na to, ito may nararamdaman ko, ito yung lalapitan nila para bilhin yung products mo. Sinatulungan mo sila So, yun yung ginagawa ko. Pero ang sarap, di ba? Pagka hindi ka nag-hard sell. Di ba? Gusto mo lang makatulong. Kumbaga, tumulong ka muna and money will follow. Di ba? So, sabi nga nila, pag mas marami ka natutulungan tao, mas maraming biyayang darating sa'yo. So, ganun din sa sales. Mas marami ka natutulungan tao, mas marami din yung mga magiging customers mo. Kasi, ang tao, hindi naman magbibigay ng pera yan sa tao, hindi naman nila, wala silang tiwala. Ano yung 3? Para makuha mo yung loob. Kailangan, they know you, they like you, and they trust you. Yung 3 na yun, they know you, they like you, they trust you. Diba? So, kailangan, kilala ka muna. Kailangan, nagustuhan ka. Siyempre, magugustuhan ka dahil nagbibigay ka ng value, tulungan mo sila. Sa tuloy-tuloy na pagbibigay mo sa kanya ng value, nagtiwala na sila sa'yo. Kasi parang ang tingin niya, napaka-professional mo. Ang tingin niya, parang ito talaga yung tao na to, yung makakatulong sa akin. Kasi ang galing niya Tinutulungan niya talaga ako, walang kapalitan, hindi ako bumibili ng products. Diba? So, pag dumating yung time na ready na siya to buy, ikaw yung bibili niya. So, magbubus yung sales mo. And then yung sabi ko nga, kailangan may follow-up ka. Follow-up talaga. Ang ginagawa ko sa page ko, nagsimula ako sa 200 pesos, di ba? Unti pa lang na yung queries. Start lang, kinukuha ko lang dati sa sahod ko kinukurot-kurot ko lang yun Ang akala ng iba pa nag-ads ka, dagsa na yung orders, inquiries, pero hindi Lalo na sa panahon ngayon. Pag nag-ads ka, lalo na pagbago pa lang, kumukuha pa yun ng data, so mamumuhunan ka muna. Diba? Data muna yan. Hanggang sa unti-unti, doon ka na nagkakaroon ng sales. Kailangan kasi, makakuha ka muna ng data para yun yung gagamitin mo sa next strategies mo naman. Ads. Pero kung page lang, okay lang yan. Mababa yung budget, okay lang yan. Hindi ang ginagawa ko, syempre nagsimula ako sa mababa yung budget. Diba? Follow-up is the key. Lahat ng mga nag-inquire dyan. Ang ginagawa kasi ng karamihan, ito muna. Pag bumili, ay pag nag-inquire, tapos hindi bumili, ano nangyari? Tapon na, di ba? Tapon na siya. Sa akin, minamaximize ko yan. Gagawa ko ng 15 scripts. Naka-label yan. Di ka bumili ngayong araw, send lang kita. Di ka bumili pangalawang araw, send lang ulit kita. Manual ko siyang ginagawa. Minamaximize ko yung inquiries na pumapasok sa akin. City mo 50 na, minano-mano ko yan. Wala pa akong budget Diba? Unti pala yung inquiries, so minamano-mano ko yan. Kaya pang manual Diba? And then, 15 inquiries, umibili talagang tao Sa pang-5, sa pang-10, sa pang-15.
Ganun talaga siya, tsatsagain mo. Lalo na pagka limited lang talaga yung budget mo and unti lang yung mga pumapasok na inquiries. Maximization. Kumbaga parang sa Jollibee, spaghetti ng Jollibee, didilaan ko pa yan. Yung plato, di ba? Bago ko ibigay sa crew. Di ba? Pero bata pa ako doon. Sinasagad, kumbaga minamaximize ko talaga yan. Hanggang sa wala na talagang matira. So parang ganun din siya. I-maximize mo. I-maximize mo lang siya. And then, yun nga, yung sa pag-online, kasi malawak yung pwede mong ma-reach dun eh. And then yung sabi, minabasa akong quotes na na parang English kasi, hindi mo na malala. Pero, ang sabi doon, kaya hirap ka maging successful kasi hindi ka nag-take ng risk. Takot ka na baka maghirap ka, na baka maubos ka, di ba? Normal naman sa tao matakot. Pero kasi yung takot yung naglilimita sa atin eh. Isipin mo yung nabasa ko yung quotes na yun, 2K per day na ako sa ads eh. Nung nabasa ko yung quotes na yun, may gusto akong subukan kasi may gusto akong i-try, kaso natatakot ako na, grabe, malaki na to. Baka pag hindi nag-work, maubos ako. Eh yung nabasa ko yung quotes na yun, may na-realize ako na, oo nga, na nililimitahan ko yung sarili ko eh. Kumbaga, pag inalis ko yung takot na yun, ma-maximize ko talaga, di ba? Isipin nyo from 2K, in just 1 month, nag 4K ad spent ako daily. In just 1 month lang yun. Kaya napapansin nyo, kung friends tayo sa Facebook, ang daming orders. Dahil lang dun sa mina-realize ako. And kung hindi ko siya ginawa, wala, limit lang talaga, hindi lang yung orders. Tuloy-tuloy na dahil lang sa takot. Diba? Kaya, pag yung takot is yung nag-limit sa atin, tanggalin lang natin. Diba? Sabi nga pa, kung gusto maging successful, fail fast, fail early, para maging successful ka. Kasi, kapag isa sa requirement na para maging successful is mag-fail talaga ng maraming beses. Diba? So, okay na yung 30 minutes, no? 30 minutes pa lang! Parang may share naman ako sa ibang araw, di ba? So, may natutunan naman. So, yun lang po. Maraming salamat.